Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba na puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. General reading tayo, Aquarius ha. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading, ano man ang gender mo, ano man ang iyong edad. Palagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Sagittarius, Scorpio, Leo, Capricorn. And nakikita ko sa'yo dito, may mga konting delay, no? May mga bagay na maiintindihan mo o iintindihin mo. You're feeling emotions and then nagkakaroon ka ng burden or handun yung kalungkutan na nararamdaman. You want to start a new beginning into your life or gusto mo na talaga ng malaking pagbabago or gusto mo na magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ganyan. Ang nakikita ko sa inyo rin is may mga duty kayo na gagawin in life. Alam ko naman lahat tayo may duty araw-araw. Pero di sa big duty, ano, ibig sabihin sa iba sa inyo. Yan, may mga bagay na you want to achieve. May mga bagay na you want to growth. So ba dito, expansion ito. Extension. Expansion. Extension ito ng kalungkutan, ng lungko, isa lang pala yun, ng mga problema, no? O yung mga, kasi merong sa iba sa inyo is, there's a big problem. Sa iba naman sa inyo, siguro hindi naman to big. Siguro ano lang to, lungkot, ganyan, nakakaroon ka lang ng lungkot, may mga burden lang, sa iba sa inyo, ganon. Sa iba naman sa inyo is, yun nga, may mga lungkot, problema, big problem, situation, feeling emotion, may mga sitwasyon na nagkakaroon ka na reflection from the past, ganyan, nahandun din yung feeling emotions or may mga i-imaginein kayo sa iba sa inyo. Yan, may mga imaginein, iba sa inyo, may mga situation na kasi dito sa sitwasyon mo na you want peace, ang nakikita ko sa'yo. Maaaring sa iba, pinipilit mong magkaroon ng katahimikan or pinipilit mong maging peaceful yung buhay mo, pero may mga pumapasok-pasok pa rin sa isipan mong lungkot or kalungkutan, no? May sinasabi dito na papers and documents. Hindi ko alam kung anong gagawin mo doon. Maaaring may mga isusulat ka, maipapasa ka. There's a government situation, maaaring about related to a government, official building, maaaring ganun, ano. Meron ako nakikitang paghihiwalay. Maraming klase ng paghihiwalay. Pwedeng paghihiwalay when it comes to a relationship, paghihiwalay ng something, document, papers, ari-arian, territorial, or paghihingi o maaari na may taong hihiwalay sa'yo, lalayo sa'yo, or pwedeng ikaw ito, hihiwalay ka o lalayo. No, o you want to be alone. Pwede rin yun, no? Sa iba sa inyo. May mataas ang ego. Meron sinasabing authority. Maring may mga kakaharapin kayo na matataas na tao or nakakataas sa'yo. Pwedeng ganun. Or handun din yung situation na tandaan mo, you are the authority of your life. Kaya kailangan din is you can manage your emotions, no? Sa iba sa inyo, huwag ka maging overthinking din. Kailangan din is confident, mag-focus ka lang to your purpose, huwag kang mapanghinaan ng loob, and mag-focus ka doon sa mga main concern mo to start a new beginning in life. Yan. Pero may paglaya, ano, ang sinasabi dito. Pwedeng, kasi nasa sa'yo to kung gusto mo lumaya sa sitwasyon. Pero there's a new beginning happen into your life, may mangyayari pagbabago sa buhay mo. And then, may sinasabi kasing ding paglipat. Hindi ko alam kung pwedeng kasi may papers and documents, baka may mga ililipat, okay na kailangang ilipat. Pwedeng lilipat ka ng trabaho, lilipat ka ng lugar, ng place, maglilipat ka ng something. Pwedeng ganun, ano? May paglipat ako nakita.
Pwedeng sa trabaho, umaga, tanghali, gabi, gabi, yung something ganyan. O kung ano mang paglipat yung sitwasyon. Yung nakikita ko sa inyo. Tingnan natin energy mo. May retirement. Siguro iba dito, retiro na kayo, no? Sa iba naman sila nagkakaroon kayo ng limit. Kumaga limitado, yung galaw, action, decision, nagkakaroon kayo ng limitasyon. And also, someone put a boundaries, or maybe you put boundaries, or you need to put boundaries. May mga challenge din ako nakikita sa iyo, ah. But use your intuition, ah. Dito. Sana hindi niyo maging habit yung overthinking, pag-iisip ng mga bagay-bagay, lungkot. May retiro, pwede nagretiro ka may retirement eh. Ikaw nagretiro or someone retiring, pwedeng in a love life, in trabaho, pwedeng ganun. Or you want. May pagtatapos. Energy po. Ano ito? May problema ka daw eh. Oh, di ba? Hindi ako nagkamali. Okay, energy mo, medyo marami kang iniisip o yung mga inaalala kang bagay-bagay. Na andito rin yung situation na nape-pressure ka. No? Na doon sa sitwasyon, nape-pressure ka, na-stress ka, na-anxiety ka, may mga inaalala, depression sa iba, may mga sitwasyon na nahahata ka ng nakaraan o napofocus ka sa nakaraan, may mga deep wound ako nakikita sa iba sa inyo. Pwedeng sa iba sa inyo is hindi kagayo, hindi ta kayo. Kasi andito rin kasi si Moon. Andito rin siya. Maaring may mga situation related to your business, to your money, your stability. Yeah, stability. Maaring ganun. May mga inaalala kayong ganun. Nandun din, pwede rin kung may business kayo, maaaring nag-aalala kayo doon, or pwede rin nandun yung pag-aalala when it comes to a family, to a relationship, or to your connection, no, sa iba sa inyo, pwedeng sa kasal, pwedeng sa mga anak, kung saan man yan, pwedeng kung ano man yan, no, may mga ganong sitwasyon ako na nakikita dito. Sa iba sa inyo is may mga pinagsisisihan daw kayo, or iba is maaari may insomnia kayo, palagi nananakit yung ulo nyo, ganyan. May mga deep unhappiness situation ako nakikita sa inyo. Pero sabi dito may magtatapos sa buhay mo. May taong makikipag-usap about to a money. May taong pagsisinungaling. Sa lahat ng sinasabi niya ay nagsisinungaling siya. Magkakaroon ng resetting or may mga bagay na matatapos sa buhay mo. May taong magte-text sa'yo or makikipag-usap sa'yo. Bakit nagsisinungaling siya? May nagsisinungaling talaga. Tingnan natin. Parating sa kanya universe. May pagtulong ako nakikita dito. Parang may tutulungan ka? O may hingi sa'yo ng tulong? Universe, anong parating kay Aquarius? Ano pong parating kay Aquarius? Parating. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. Ibig sabihin is magkakaroon ka ng awakening sa buhay mo to find or to start a new beginning in life to find peace. Yun ang parating sa'yo. You try to make it balance. Pababalansin mo yung situation mo na meron ka. Yun din. Meron daw, also may kasiyahan no? May kasiyahan ka mararamdaman. Meron din kasi magkakaroon ng commitment or magkakaroon ng pagkakasundo
sa iba sa inyo, halimbawa may mga nag-away, hindi nagkaintindihan, pwedeng a part of the family or relationship man yan, pwedeng ngayon is magkakaroon ng pag-uusap at magkakaroon ng solution, no? Or magiging maayos, magkakaroon ng pagsasaayos. May pag-uusap din kasi. And then also, ang parating sa'yo, masaya, may mga wish come true ako nakikita sa'yo, may mga fortunate outcome ako nakikita, ibig sabihin may hinihiling ka na yun makakamit mo. Yun ang sinasabi dito. Pwede rin na makaka-receive ka ng pera, makaka-receive ka ng gift or tulong, or ikaw ang bibigay nito. Yun ang nakikita ko sa iyo. May union din, ako na nakikita, maaari may magkikita-kita, pwedeng family, pwedeng related sa iyo, relationship. Yeah, may mga union, ako nakikita. Kasiyahan, yes. Meron sa iba dito teamwork no? Yan. Sabihin may mga teamwork situation. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung talagang matulungin ka lang talaga. Kasi maaring yung iba sa inyo, there's a charity. Ako na nakikita dito na maaring may mga tinutulungan ka ng mga bata. Matatanda man yan, bata. Meron ako nakikitang pagtulong. Magkakaroon ng solution no, may mga solution, meron ng sitwasyon na masusolusyonan. Uy, ang ganda ng card mo. Yung iba dito, tatahak kayo ng new journey in life. Ipagtahak ng bagong journey. Ako nakikita dito. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Kumbaga, may meron din. Basta palagi ka magtatrust sa intuition mo. Nandito ka na sa may sitwasyon ka na paninindigan. Halimbawa, may idea ka, o kaya may gusto kang gawin, gusto kang aksyonan, or you want to pursue something in life. Gusto mo, basta may mga ganong sitwasyon. Paninindigan mo daw yon. Ganyan. O kaya may mga sasabihin ka na paninindigan mo, pwede rin. Sa iba sa inyo. May mga biglaang magaganap o mangyayari na hindi mo inaasahan. May travel yung iba, no? Yung manifesting something na sana is magkaroon na ng pagkakaisa-isa. Medyo mabait yung energy na nakuha ko parang sinasabi kong salbahe yung, parang sinasabi mo naman ate, salbahe yung Aquarius. Hindi. Kaya naman no. Feminine kasi yung nakuha ko. Lalaki man o babae, mabait yung energy na nakuha ko. Wala naman ako nakitang salbahe na Wala pa. Wala pa sa ngayon. Hindi ko na matandaan sa dami ng niread ko. Hindi ko matandaan. Tingnan natin, dapat mo iwasan. Involved ka ba sa justice? Or a law? For a law? Dapat mong iwasan. Okay, pinag-uusapan kayo related to amana, no? Ganyan. Tsaka ang nakikita ko dito, ibig sabihin, may tao dito na nagsinungaling. Sasabihin ko lang yung nakita ko ibang energy. May nagsisinungaling, may tao na hindi tumupad sa pangako, or may tumiwalag, may pagpapabaya, there's a burden, may separation, unexpected change, may mga problema, financial dispute, may naghihigpit, may paghihigpit. Ako nakita, pwedeng may taong naghihigpit o maghihigpit related to a money or mahigpit or something paghihigpit. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung frustration, mag-isolate sa sarili mo, iwasan mo yung mahatakan na nakaraan, matakot sa mga magbabago ng buhay or sa mga bagay na pag-uumpisa. Iwasan mo na magkaroon ng pag-aalinlangan in any situation in life. Iwasan mo na ma-hold ka na nakaraan or sabi ko nga pagpapabaya, yung hindi yung ma-out of balance ka. Isa rin yun, no? Yung mga chaos, iwasan mo. Yung ma-disorganize ka naman tao. Na alam ko naman yun na organize ka. You always try to make it balance naman yung situation. Pero siyempre may mga sitwasyon na pwedeng alam mo yung biglang umiksi yung PC mo, ma-imbalance ka, di ba? Pwedeng mangyari yung hindi imposible. Hindi impossible. It's possible
na pwedeng maganap yun. Iwasan mo yung pagdudahan yung sarili mo, no? Iwasan mong matakot o iwasan yung mga tao na may pagka-immature thinking or being an immature. Halimbawa sa'yo or someone's, no? Yun. Iwasan mo yung mm, pwede kasing ikaw rin ito or pwedeng someone, yung pinipigilan yung isang bagay, yung isang sitwasyon. Halimbawa, ano ba pwede ko? Halimbawa, yung karelasyon mo or yung anak mo o a part of the family. May gusto siyang gawin, pero pinipigilan mo siya. May mga time kasi na kailangan pabayaan mo yung tao para matuto. Para tumayo sa kanyang mga paa. Yung mga paa eh. Ganon. Or maybe someone, no? Yun, yung mga iwas. Siyempre, iwasan mo yung no, yung mga tao na walang alam, kundi chismis, marites, yung chichismisan ka, iwasan mo yun. Saka yung being independent. Kailangan mo rin i-enjoy yung buhay mo. Yan, mag-relax ka, mag-enjoy ka together with your friends, kamag-anak, kaibigan, kung sino man yung close mo, i-enjoy mo yung sarili mo. Huwag kang masyadong magpaka-stressful, no? Dito sa sitwasyon. Huwag kang mag-alangan na baka kasi ganito, i-judge ako, baka ganyan, ganun. No. Tingnan natin love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapamilya, kung sino man itong love natin. Kamusta ang love ni Aquarius this week? When it comes to love. Alam mo yung pinagtagpo, pero di tinadhana. Yun. Eto kayo. No? Okay, when it comes sa love, sa single, ate single, you need to be patient. Mari iba naghihintay dito, no? Pero you feel pain no? Sa nakikita ko dito sa iyo eh. Sabi dito, you need to be patient lang muna. Huwag ka daw magmadali. Yun. Kasi pwedeng ikalabasa mo hindi maganda. Pwedeng ma-reject ka or magkaroon lang din ng magkaramdam ka ng painful sa kanya. Sa mga nagkahiwalay, dumating yung time na napagod ang isa sa inyo. No? Sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng pag-uusap na makakaramdam ka ng pagod sa kanya. Pwede any to pwedeng kapatid mo, pwedeng asawa mo, pwedeng karelasyon mo, this week, ganyan. Makakaramdam ka ng pagod. Or sa relasyon na to, napagod na yung isa sa inyo. No? Hanggang sa dumating yung time na tinawag siya ng tadhana sa ibang panahon. Sa ibang panahon, ano please mo ate? Sa ibang hindi sa'yo. Ganyan. Pwedeng ikaw ito, pwedeng siya ito ha, vice versa. No pointed name, wala pang alam mo dito. Yun. Nagkaroon siya ng commitment with someone. Kaya maaaring kayo is nagkahiwalay. Diba? Nagkaroon ng mga deep wound, maaaring hindi na rin kayo nag-uusap, maybe you block this person o binilak ka niya. Nagkaroon ng rejection. Naging patient kasi yung isa, no? Pero dumating yung point na nagbigay pa nga ng effort yung isa sa inyo eh. Effort, andun talaga yung focus and effort in this relationship. Naging responsible naman yung isa. Kaso, dumating talaga yung time na need nang magkaroon ng recovery yung isa. Magkakausap ba kami ate? Kakausap ba kayo? Pero may sinasabi dito na may malalaman kang katotohanan sa kanya. Or, pwedeng itong tao na to is makikipag-union sa'yo. Or maybe this is you, pero may sasabihin siya sa'yo na medyo masakit. Wag na lang siya makipagkita, ate. Oo nga naman. Diba? Or maybe this is you, Kung kayo naman is in relationship.
Kung kayo Israel, ang hirap naman itong ano mo. Siya yung ideal person mo, syempre. Nakikita ko dito, no? Or vice versa, siya yung ideal person mo. Sa magkakarelasyon to siya yung ideal person mo. Pero, sinasabi dito, na may malalaman kang katotohanan sa kanya. Kasi may mga hindi siya sinasabi sa iyo pero may malalaman ka raw katotohanan. Darating yung time, may malalaman kang katotohanan sa kanya. Kasi meron din ditong pagtataksil. May mga conflict, syempre, na handun, you value this person, or vice versa. Pero, iba kasi yung tinatakbo, o pwedeng ikaw to, yung tinatakbo ng puso niya. May pag-iwas, or pwedeng iniiwasan ka niya, o iniiwasan mo siya, vice versa. Maaring iniiwasan niya na may malaman ka sa kanya, o may malaman siya sa'yo, vice versa talaga. Pero malalaman mo daw. Yun ang sabi. May pag-iwas kasi. Ako nakikita. Sa tao na to May pagbabago na mangyayari sa inyo. Sa relasyon. Mangyayari pagbabago. Uy, iPad. Ayun. Parang nakita ko to kanina. Ba't tumabas ulit? You need to be aware, sabi dito. Hindi ba masakit yung likod mo? Kasi may taong masakit ang likod o may sakit ka sa likod. May offering maaari may mga gagawin kayo na mga new project, new idea, ako nakikita dito, or may mag-o-offer sa'yo. Or you offering something. Makareceive ka ng text message or communication with someone. You need to be aware, sabi dito, kasi may taong babalik. May taong gustong bumalik o may taong babalik. Or siyempre, sinasabi rin ito na you need to be aware when it comes to something begin. May mga gusto kang gawin, may mga gusto kang aksyonan, o may mga gusto kang umpisahan. Pero maging aware ka raw. Sabi naman sa inyo is, naghihintay ka ng sign, no? In a situation, kasi may manifestation ako nakikita sa iyo. Maraming tumatakbo na self-questioning when it comes sa sarili mo. You're feeling stuck, feeling bored, may mga dissatisfaction. Ako na nakikita sa iyo, naghahanap ka ng tamang direksyon in life. There's a deep wound, deep unhappiness situation. Ako nakikita in the past, sad, pain situation, may mga nag-backstab in the past, rock bottom in the past, may mga, diba dito may mga pagtataksil o karahasan na nangyari in the past. Pero ang sinasabi to, there's a new beginning or there's a new horizon coming into your life. Ang sinasabi dito. May sakit ka for someone. Okay, dito sa sitwasyon mo, you try to make it balance yung sitwasyon mo sa ngayon. Pwedeng nagmadaan ka rin when it comes to a law or any situation. May mga law situation, pero medyo ang nakikita ko dito is mahina siya, no? Ako nakikita dito. Or nahandon yung situation na may mga sitwasyon na you want to achieve or you want to success, pero medyo pwedeng ma-delay yung bagay na yon or pwedeng rin na ma-achieve mo siya, hindi siya dun sa expectation mo na achievement. Halimbawa, mag-example ako para maintindihan nyo. Halimbawa, may nangutang sa'yo. Nangutang sa'yo ng halimbawa, 1,000 pesos. Halimbawa lang naman to Halimbawa, nangutang siya ng 1,000 pesos sa'yo.
Pero, in-expect mo, ibabalik niya yung 1,000 na yun, buo. Pero, ang sabihin niya is, 100 na lang muna. 100 lang ang kaya ko. Ganyan, ganyan. Ganun sitwasyon. Example ko lang yun. Yan. May mga unfinished business. Ako nakita dito, may mga gusto ka, naghahanap ka kasi ng clarity, ano? Naghahanap ka ng isang clarity in your situation, o may mga bagay o sitwasyon ka na gusto mo actionar o gusto mo i-correct sa nakikita ko sa'yo dito, pero wala kang kakayahan o napanghihinaan ka ng loob, either dun sa walang kakayahan o napanghihinaan ka ng loob para ma-achieve mo yung bagay na yun. Yun ang nakikita ko dito. Or medyo mahina yung point, yung parte na yun, na makuha mo yung bagay na yun o ma-success mo in 100% yung sitwasyon nyo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Sa love life, sa business, sa pera. May mga inaalala ka, no? Dito sa sitwasyon mo, may mga inaalala daw kayo. Yan, yung iba sa inyo, nahahata kayo ng nakaraan. Nagkakaroon ng self-doubt, pagsisisi. Then ako nakikita ito, you want to be stable, lalo na pagdating sa pera. Stable ka naman kaso may mga inaalala ka pa na situation. No? Sa iba may blockage ako nakikita kasi. Kuhanin ko. Ano mangyari? Ano po nangyari dito? Uy, the sun and the the devil! Dalawa yung 3 of sword mo, Diba? Okay, may tao dito na makipag-usap sa'yo related to money. Yan. May tao makipagkasundo. Hindi na ako nakita. May tao na want ng recovery or gusto na niyang matapos yung hirap na pinagdadaanan na to. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman, may reconciliation. Ako na nakikita dito, maaring may taong naghihintay na magkaroon kayo ng reconciliation, pag-uusap, o recovery. Or may naghihintay about something to success. No? Pwedeng sa pera, pwedeng sa business, pwedeng sa trabaho, or pwedeng sa relationship. Kung ano man ito na nakikita ko sa dito. Pero ang sinasabi dito is magkakaroon ka daw ng recovery. Kumbaga, matatapos daw yung hirap na pinagdadaanan mo, magkakaroon ng releasing pain, and also, kung may mga pag-aaway nga, tulad ng sabi ko, na magkakaroon ng pagbabate, there's a healing situation, may tao dito na makikipag-usap sa'yo, or mag-share siya ng problema sa'yo, or may sasabihin siyang problema sa'yo, or makaka-receive ka ng something about doon, or ikaw ang magsasabi noon. Mag-share ka ng problem with someone. Pwedeng ganun, vice versa tayo. Yun na nakita ko. May mga happiness, may mga enlightenment coming into your life, ang sinasabi dito, or magkakaroon ka ng enlightenment in some aspect of your life, sinasabi dito. And then also, nahandito rin yung positivity is coming. Happiness is coming, enjoy, success. Sa iba sa inyo, di sa material happiness. Sa iba naman sa inyo, increasing with something. Pwedeng pera, pwedeng confident, ganyan. Kasi magkakaroon ka na enlighten, ganyan. Magkakaroon daw ng ganun. Parang may taong nang gamit sa'yo. Dito sa nakita ko. Ano po to universe? Okay. Dito sa sitwasyon, may tao na makikipag-usap sa'yo pero nagsisinungaling siya. Gagawin niya yung lahat. They give an effort and hard work in a situation kasi may need siya sa'yo or may hihilingin sa sa'yo. Pero pagsisinungaling to. Maaaring itong tao na to ay medyo magbabait-baitan.
hindi mo, I hope mapansin mo siya. No, I hope mapansin mo. Kasi may tao dito mangliling lang, nangliling lang, o may pangliling lang. May tao na may hidden potential, may tao na manipulative, may tao na, sabi ko nga pretending, or basta, baka hindi mo kasi mapansin eh. Pero pansinin mo ha. Yun na nakikita ko sa'yo dito. And then also, sa sitwasyon ng iba, you want to start a new beginning into your life, may mga bibigyan ka ng effort and hard work, o may mga gagawin ka, aayusin, kukumpunihin, i-develop, or any situation, no, about kahilingan, ako nakikita sa'yo. Kaso, mangyayari ba siya agad? Hindi pa, pero you need to be patient daw. Pero sinasabi dito is you need to take it action. Kumbaga, may mga dapat kang actionan. No? May mga situation na it's up to you to make it happen. Nasa sa'yo daw kasi yung positivity. You need to commit dun sa bagay na yun. No? Kung gusto mo talaga ng new beginning or ma-achieve yung manifestation na yun. Huwag ka mapanghinaan ng loob. Sinasabi dito kasi it will success ang nakikita ko dito. Positive na may nakikita ko dito. You're going toward to a calmness situation. Magkakaroon ng clarity. May mga tao, may struggle. May taong galit sa'yo? Or ikaw ang galit? May struggle pala. Ay. May taong mag-a-apology pero nagsisinungaling siya. Bakit kaya? Hindi ganun ako nakikita. May nagmamacheck sa'yo, Aquarius. O baka naman ikaw to. May sneaky person. Galileo. It's too emotion naman to. Sabi ito, masyado emotional. May bagong taong makikipag-usap sa'yo, o may tao kang makikilala bago. Magkakaroon ng connection. No, may taong makakaroon ka ng connection. Pwedeng isa o dalawa. Bago siya. May connection eh. Pwedeng isa. Hindi ko alam kung ano siya, ibang lahi. Or pwede rin na kung may mga justice kayo na pinagdadaanan, pwedeng siya is lawyer, ganyan. Sa iba. O sa iba dito basta may taong bagong connection na magaganap mangyari. Na siya ay maaring makapagbibigay sa'yo ng enlightenment, kasiyahan, growth, ganyan. Dito sa sitwasyon na to, you want to achieve something into your life, pero may mga ini-illusion ka, dinidream ka, na masyado nagkakaroon din sa iba dito ng moody type, or handin yung poot, galit, sadness, depression. Yung may mga needs ako na nakikita dito, siguro needs to achieve, need to something success, ako nakikita sa iba sa inyo. Pero ang sabi dito, may mga tao daw na susuporta sa'yo, or ikaw ang susuporta. You need to be aware. Sinasabi dito kasi may mga bagay na need to letting go. Learn from the past, ang sinasabi dito. Paptaha ka ng bagong journey sa buhay mo. Magkakaroon ng renewal sa'yo. Pwedeng sa iba dito related to a lovers, pero may bagong pagtahak na journey sa buhay mo. O may malalaman kang katotohanan. Maaring sa iba, tulad ng sabi ko kanina. May taong makasarili at sakim dito. Yun na nakikita ko sa'yo. Medyo madrama, no? May drama situation eh. Malungkot ka ba? Pero kasi dito sa energy na to, may drama. May lungkot, nalulungkot. Medyo may weak din. May babae na medyo weak. Hindi ko alam kung may sakit ka or someone na babae is may sakit. No, ako nakikita dito. Pwede may susuporta sa'yo, may susuportahan ka, vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Iba dito, mababaw yung luha. Or mababaw, madaling umiyak, madaling magdamdam. Yun ang nakikita ko sa iba dito. Someone's being stuck, being trapped. Or merong tao dito na sarili lang talaga niya iniisip niya. May mga bagay na you still holding na hindi mo pa siya
bitiw-bitiwan o mailit ko. And you need to decide, sabi dito. Pero nasa sa'yo yun. Arigatou namaste, God bless.